Hello, good afternoon. 2 o'clock PM na dito sa Alexandria, Egypt. Nasa 30 degrees Celsius tayo. Pag-usapan natin today kung ano ang mga negative na iniisip sa atin ng ibang lahi. Hindi lang sa Arab countries, kundi sa iba't ibang parte ng mundo. Wala tayo sa pagiging mahusay na empleyado, malinis, masayahin, warm, friendly, hospitable, may tight na relationship sa ating family, at mahusay makisama. Pero alam niyo ba, natatabunan minsan yung mga positive na yon ng mga negative traits na dinadala ng ibang mga Pilipino sa ibang bansa. Nakaka-proud kapag pinupuri tayo ng ibang lahi. Pero nakaka-insulto din kapag nakakarinig tayo ng mga negative impressions sa kanila kahit na hindi natin yung gawain. Kasi tayo mga Pilipino, connected tayo sa isa't isa. Yung masamang gawain ng iba, kasamaan din natin. Kahit pa sabihin natin na wala tayong pakialam sa sinasabi ng iba, pero apektado pa rin tayo kasi parte tayo ng komunidad. Halimbawa na lang, may message ako natanggap sa aking comment section mula sa ibang lahi describing us, Filipinas, as evil. Bakit ngayon sinabi? Dahil tayo daw mga Pilipina ay mahilig magkunwaring mga dalaga sa ibang bansa. Pero ang totoo, may asawa tayo at mga anak sa Pilipinas. Paano ka magre-react kapag sinabi sa iyo yun in public? Kasi ako naranasan ko yun, hindi lang sa comment section. Anong sasabihin mo? O gusto mo na lang mag-walk away? Siyempre, mahirap mag-react sa ganyang sitwasyon. Kasi totoo naman, maraming gumagawa sa atin yun. Hindi natin buhay ang makialam sa buhay ng iba. Pero, naapektuhan tayo kapag may sinasabing masama tungkol sa mga Pilipino. Lalong-lalo na kapag nasa ibang bansa ka. Maraming dyan makaka-relate sa akin. Lalong-lalo na yung mga nakapag-asawa ng ibang lahi. Diba? Marami kayong mga negative naririnig sa ating mga kababayan na nakakasakit, nakaka-apekto sa inyo. Pangalawang negative characteristic natin na nakaka-apekto sa komunidad, although maraming gumagawa nito sa Pilipinas, tayo daw mga Pilipina may hilig pumatol sa may asawa. May isa akong Jordanian woman na pinabasa niya sa akin yung mga messages ng housemaid niyang Pilipina. Doon, nakakahiyang sabihin. Pero nabasa ko na itong Pilipina, ini-invite niya yung amo niyang lalaki sa kwarto niya. At first, hindi alam ng Jordanian woman na katrabaho ko kung anong nangyayari sa kanila. Kasi busy siya sa trabaho at saka sa mga anak. Nalaman niya na lang na buntis yung babae at yung asawa niya ang ama nung nagpaalam na yung Pilipina. At first, nagtataka yung katrabaho kong Jordanian kung paano nabuntis yung Pilipina. Hindi naman yung pinapayagang lumabas mag-isa at hindi niya rin pinapayagang mag-overnight tuwing off. Doon siya nag-isip. Sa katatanong niya, lumantad ang katotohanan na ama ng dinadala ng Pilipina ay yung ama niyang lalaki. Bakit daw mga Pilipina mahilig makipagrelasyon sa may asawa? Siyempre, wala akong maisagot. Hindi lang daw yun first time. Ganon din daw ang nangyari sa kaibigan niya. Sa totoo lang, nang umiiyak na siya, hindi ko alam kung i-comfort ko ba siya o mag-walk out ako sa kahihiyan. Dahil marami talaga sa ating mga Pilipina, hindi lang sa ibang lahi, kundi
sa mga Pilipino rin na nasa ibang bansa. Sa Western countries naman, kilala tayo bilang mga manggagamit. Pumasok kayo sa mga dating site. Malalaman ninyo yung mga negative reactions, mga negative comments sa atin ng mga ibang lahi, lalo na yung mga puti. Dahil iniisip karamihan sa atin na kapag puti, mapera. So, marami sa ating mga Pilipina na humihingi ng financial aid. Na kung minsan, ginagamit pa natin yung kapamilya natin para lang tayo makahingi ng pera. Halimbawa, may sakit yung mother ko, may sakit yung father ko, na-aksidente yung sister ko, na-aksidente yung brother ko, nasunugan kami. Mga ganong bagay na kilalang kilala sa ibang bansa na ginagamit mostly ng mga Pilipina para makapanghut-hut. Kilala tayo sa ganun kasi pinag-uusapan tayo whether online or personally, at marami sa atin nagtatanong kung seryoso ba sa atin yung ka-distant relationship natin. Hindi natin alam, marami sa ating mga kababayan ang sumisira ng ating reputasyon. Kaya instead na magkaroon ng seriousness kahit na at least sa distant relationship, magkaroon ng way para magkaroon tayo ng true love, nawawala, nasisira. Kung dati maraming nagkakatuluyan sa online dating, ngayon konti na lang. Naglalaro na lang sila, nag-aaksaya ng oras, nagpapasarap. Kinukuha na lang nila kung anong gusto nila makita, kung anong gusto nilang gawin. Ito pang mga nakakatawang nakaka-insulto mga comments ng mga foreigners kapag dumadalaw sila sa Pilipinas para makita personally yung mga ka-date nila sa online. Dahil kapag lumalabas daw sila, kasama daw buong barangay. Nagyayang kumain at sinong nagbabayad? Sila. Tandaan ninyo mga Pilipina, hindi lahat ng mga nakikita ninyo, nakikilala ninyo na foreigners mayaman. Hindi natin alam kung paano nyo pinag-ipunan yung pera para makapag-travel sa Pilipinas, makita kayo personally at makilala yung pamilya ninyo. Kaya tanggalin natin yung kaugalian na magsasama tayo ng buong barangay para lumabas, mag-enjoy sa labas, tapos ang pagbabayaran natin ng kaawa-awang foreigner. Kasi akala natin, dahil ngumingiti-ngiti sila, okay lang sa kanila. Hindi. Sa ibang bansa, walang libre. Bawat isa nagbabayad. Kapag sumama ka, lumabas sa kanila, lahat kayo magbabayad. Hati-hati kayo sa expenses. Ganon sa ibang bansa. Isa pang negative comment na narinig ko, marami daw sa ating mga Pilipina ay single mom. Hindi naman masamang maging single mom, pero yung community natin talamak ang pagiging single mom. Para sa kanila, hindi daw tayo smart na mga babae. Dahil binibigay lang daw natin ang sarili natin ng walang kasiguraduhan. Kumbaga, bahala na si Batman. Isa pa talaga sa nakaka-insulto yung way nila na kapag galit sila, sinasabi nila mga Pilipina daw, mga housemaid, mga servants. Hindi naman masama maging housemaid, trabaho lang. Walang personalan. Actually, yung mga housemaid na nakakatulong sa economy natin. Pero, ang dami-dami kasi nating mga housemaids mula pa noong kopong-kopong hanggang ngayon. Tatrabaho tayo sa family sa ibang bansa para maging katulong. Yun ang kilala sa atin, pagiging housemaid. Kahit sabihin pa natin walang personalan, trabaho lang. Alam ko maraming makaka-relate sa inyo. Kapag may kaaway kayo at iniinsulto kayo, mga Pilipina, mga housemaid, kahit pa iba yung trabaho ninyo, profession sa ibang bansa, like your secretary or manager, kapag sinabi sa inyo mga Pilipina, mga housemaid, apektado rin kayo kasi Pilipina kayo at iniinsulto yung kalahi ninyo, diba? Wala tayong magagawa. Pero yung ganun, yung mga negative na pagkakakilala sa na sinishare ko lang sa inyo. Kapag sinabihan kayo ng ganun, wala kayong magiging reaction, kundi
So what? We're professionals. We just have to stay humble. Kasi isa tayo sa mga third world countries. Kapag may nang-insulto sa atin, we just walk away. Or we say, kailangan nyo kami kasi magaling kami magtrabaho. Diba? Kung hindi nyo kami kailangan, yung service namin, bakit nyo kami hinayang? Bakit kayo naghahanap ng mga Pilipinos? Ganun lang. So hanggang dito na lang muna. Magkwentuhan ulit tayo sa susunod. Paalam na. Bye!